Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Heart Secrets. Ako si Abel, 42 anyos at driver ako ng trailer truck sa isang trucking company dito sa Maynila. At dito lang din ang ruta ko. Buhay kalsada, usok at traffic. Hindi ako mayaman, Miss Heart, at hindi rin espesyal. Isa lang akong lalaking sanay mag-isa. Hiwalay na ako sa aking asawa 3 taon na ang nakararaan. Wala kaming anak at simula noon, nasanay na akong kumain mag-isa, matulog at mamuhay. Kung may isang taong masasabi kong pamilya ko pa rin, yun ay si Jong, kumpare ko. Magkumpare kami sa binyag ng pamangkin niya. Sabay kaming pumasok sa trucking, sabay kaming natuto sa biyahe. Kumpara sa akin, si Jong ay malalayo ang biyahe. Pre, kapit ka lang. Basta buhay, may biyahe pa. Lagi niyang sinasabi. Hindi ko alam na darating ang araw na ako ang sisira sa buhay niya. Isang linggo bago mangyari ang lahat, nagkasakit ako, matinding trangkaso. Nilagnat ako ng halos 1 linggo. Hindi ako makapasok sa trabaho. Halos hindi rin ako makatayo sa inuupahan kong maliit na kwarto, malapit lang sa garahe. Mahirap, Miss Heart. Walang nag-aalaga sa akin sa panahong hirap na hirap ang katawan mo. Ngunit sanay na ako doon. Hanggang sa isang araw, dumating si Jong. Pagbukas ko ng pinto, napaatras siya. Pre, anong nangyari sa'yo? Ang payat mo na. Eto, okay lang. Sabi ko pausang boses. Hinawakan niya pa rin ang noo ko. Parang hindi naman. Mainit ka pa rin. Lilipas din to, pre. Napailing siya. Alam kong nag-aalala siya. Pero pareho kami na lalaki na sanay magpanggap na matibay. Kaya nga sabi ko maghanap ka na ng makakasama nang may nag-aalaga sa'yo. Sanay na ako sa ganito, pre. Tumahimik siya. Yung katahimikang may iniisip. Tapos bigla siyang nagsalita. O sige, papupunta-puntahan kita rito sa mga tao dun sa bahay. Wag na, pre. Magtigil ka nga, Abel. Kumpare kita. Alam nga naman pabayaan kitang matigok rito. Sabay tawa niya. Kinabukasan, may kumatok. Akala ko si Jong pa rin. Pero pagbukas ko ng pinto, napahinto ako. Isang dalagang may hawak na paper bag ng gamot at pagkain. Mahaba ang buhok. Simple lang ang kanyang suot. Pero ang mukha niya, napakaganda, Miss Heart. Walang arte pero may kakaibang lambing sa aura. Ngumiti siya. Tito Abel? Parang may kumirot sa dibdib ko. Oh, ikaw si? Si May po, anak ni Jong. Bigla akong natahimik. Huling beses ko siyang nakita, high school pa siya. Ngayon, dalagang dalaga na. Pasok ka. Sabi ko na medyo naiilang. Pagpasok niya, parang lumiwanag yung kwarto ko. Hindi dahil maganda siya, kundi dahil may dalang init yung presensya niya. Sabi po ni Papa, mataas daw ang lagnat niyo. Sabi niya habang inilalapag ang dala. Nag-abala ka pa. Hindi po abala yan. Inutusan po ako. Pero iba yung ngiti niya. Hindi pilit at hindi plastic. Mula noon, Miss Heart, halos araw-araw na siyang pumupunta. Minsan, kasama niya si Kumaring Tin. Pero madalas ay siya lang pagkagaling o bago pumunta ng eskwela. Minsan may dalang lugaw, minsan sabaw, minsan naman prutas at simpleng tubig at gamot lang. At sa bawat araw na dumarating siya, may nagbabago sa loob ko. Isang umaga, nadatnan niya akong nakaupo na. Oh, nakakabangon ka na, tito? Nakangiti niyang sabi. Tito talaga, ha? Natatawa kong sagot. Ano po ba dapat? Kuyang? Biro niya. Naku, wag naman. Mukha na akong matanda doon. Napahagalpak siya ng tawa. Matagal na rin akong hindi nakakarinig ng ganong tawa. At habang tumatagal, mas nagiging komportable kami sa isa't isa. Isang hapon, inaayos niya yung mesa ko. Anong year ka na pala? Tanong ko sa kanya. 3rd year na po. Ano bang course mo?
Eduk po. Teacher? Opo. Tumango ako. Hindi ko napigilang ngumiti. Bagay sa'yo. Napatingin naman siya sa akin. Talaga po? Oo, mahaba ang pasensya mo eh. Napangiti siya pero may konting hiya. Hindi naman po. Minsan, sabay kaming nagkakape sa labas ng kwarto ko. Hanggang sa napansin ko, madalas niya akong tinitignan kapag hindi ako nakatingin. Alam ko yon. Sanay akong mag-obserba sa biyahe. May, bakit mo ako tinitignan? Nagulat siya. Hindi po ah. Sinungaling. Napatawa siya sabay iwas ng tingin. Wala lang po. Iniisip ko lang. Ano? Saglit siyang natahimik. Parang ang lungkot niyo po. Parang may kumurot sa puso ko, Miss Hart. Hindi ko inaasahan yon. Hindi ako sanay na may nakakakita sa likod ng katahimikan ko. Ganun talaga pag tumatanda na. Biro ko. Hindi po yun sa edad, tito. Mahina niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, parang hindi na ako tito sa paningin niya. At doon ako kinabahan. Lumipas ang mga araw at mas lumakas na ako. Kaya ko nang maglakad at kaya ko na ring tumawa. Kaya ko nang bumalik sa trabaho. Pero habang palapit ng palapit yung araw ng pababalik ko sa biyahe, mas nagiging tahimik si May. Isang hapon, napansin kong tahimik siya habang inaayos yung plato. May. Po, bakit ang tahimik mo yata? Wala po. May iniisip ka? Umiling siya pero hindi siya makatingin sa mga mata ko. Malapit na po kayong bumalik sa biyahe, no? Mahina niyang tanong. Oo, kailangan eh. Tumango siya pero parang may bigat. Hindi ko alam kung bakit pero ayokong makita siya na gano'n. Pwede ka naman pumunta dito kahit wala na akong sakit. Bigla akong sabi. Napatingin siya agad sa akin. Talaga po? Oo naman. Hindi ka naman bawal dito. Ngumiti siya, yung ngiting may halong saya at kaba. Kinagabihan, habang nakaupo ako mag-isa, hindi ako mapakali. Bakit ko pa siya pinabalik? Bakit gumagaan ang pakiramdam ko kapag nandyan siya? Bakit hinahanap ko yung presensya niya? Mga tanong sa isipan ko. Hindi dapat ganito dahil anak siya ng kumpare ko. Pinagmalasakitan ako ng tatay niya nung walang-wala ako. Tapos ako ito ngayon. Iniisip ang anak niya. Mali. Pero kahit anong pilit kong pigilan, may parte sa akin na umaasa. Nababalik pa rin siya kinabukasan. At hindi ko alam na hindi lang siya ang babalik sa buhay ko. Kundi pati ang babaeng mas lalong magpapagulo sa lahat. Ang nanay niya. Si Tina. At doon magsisimula ang kasalanang hindi ko na kayang itama. Kinabukasan, bumalik siya. Wala na siyang dalang gamot, wala na ring lugaw. Soft drinks lang at tinapay. Tito, break muna kayo sa kape. Sabi niya at pilit na nakangiti. Napansin ko agad na hindi na siya katulad ng dati. May problema ka ba? Tanong ko sa kanya. Wala po. Sigurado ka? Tumango siya pero hindi siya makatingin sa akin. Doon ko naramdaman na may nagbago at alam kong ako ang dahilan. At habang kumakain kami, pareho kaming tahimik. Hanggang sa ako na ang bumasag. May, kung nahihiya ka nang pumunta dito, okay lang. Napatingin siya agad. Hindi po. Hindi mo naman kailangang pilitin ang sarili mo. Hindi po ako napipilitan. Mabilis niyang sagot. Bakit parang ang layo ng iniisip mo? Bigla siyang natahimik. Tapos mahina siyang nagsalita. Natatakot lang po ako. Sa akin? Hindi siya sumagot. Pero sapat na yung katahimikan niya para malaman ko ang kasagutan. Hindi ko alam kung bakit. Pero imbis na umiwas ako, mas lalo ko siyang gustong kausapin. Mas lalo ko siyang gustong lapitan. May, mahina akong sabi. Hindi ako galit sa'yo. Kung ano man ang iniisip mo, hindi kita huhusgahan. Napakagat siya ng labi at doon ako kinabahan dahil alam ko yung ganong ekspresyon.
Yun yung ekspresyon ng taong may gustong aminin, pero natatakot. Tito, masama po ba ako? Parang may bumagsak sa loob ko. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi may mga bagay po akong naiisip na hindi dapat. Hindi na ako nakasagot. Kasi pareho kami. Pareho kaming may tinatago, Miss Hart. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Dahan-dahan, May. Hindi ka masama. Sabi ko. Tumingala siya. Namumuo ang luha sa mga mata. Pero bakit po ganito yung pakiramdam ko? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Kasi kung magsasabi ako ng totoo, aaminin ko na mali rin ako, Miss Hart. Lumapit pa ako sa kanya. Naririnig ko na yung paghinga niya. Nakikita ko yung takot sa mga mata. Pero may isa pa akong nakita. Yung bagay na matagal ko nang iniiwasan. Paghanga. At doon, natalo ako, Miss Hart. Bigla na lang niyang hinawakan yung damit ko. Mahigpit. Parang natatakot na mawala ako. Tito, pabulong niyang sabi. At sa isang iglap, nawala lahat ng dapat kong isipin. Ang kumpare ko, ang utang na loob, ang tama at mali. Lahat nawala, Miss Hart. Hinawakan ko ang pisngi niya. Mainit, malambot at nanginginig. Pwede ba to? Mahina akong tanong sa sarili. Pero hindi siya umiwas. At yun ang kasagutan. Dahan-dahan akong yumuko. Parang parehong natatakot na baka magising sa bangungot na ginagawa namin. Hanggang sa nagtagpo ang mga labi namin. Isang halik na marahan, pero sapat para sirain ang lahat. Para akong nahimasmasan at bigla akong napaatras. Hindi dapat, sabi ko sa hinihingal na boses. Maging siya ay napaatras din. Parang nagulat sa sarili niya. Tito, ako po, wag. Mabilis kong sabi. Mabigat sa pakiramdam. Yung tipo na gusto mong ibalik sa dati. Pero alam mong hindi na pwede. Akala ko kaya kong kalimutan at kaya kong itigil. Yung halik namin ni May, yung mga titig. Pero habang pilit kong nilalayo ang sarili ko sa kanya, mas lalo ko siyang hinahanap. 3 araw siyang nawala. Walang paramdam, walang katok sa pinto, walang tito na maririnig ko sa umaga. At sa loob ng 3 araw na yon, doon ko na-realize, hindi na siya basta anak ng kumpare ko. Hindi na siya basta dalagang tumulong sa akin. Siya na yung pahinga ko. At sa pang-4 na gabi, may kumatok ng mahina. At kahit hindi ko pa binubuksan ang pinto, alam ko na kung sino. Pagbukas ko, bumalik lahat. Si May, namumula ang mata at parang umiyak. Tito, mahina niyang sabi. Bakit ka nandito? Paus kong tanong. Hindi ko po kaya. Yung wala kayo. Pinapasok ko siya at pagpasok pa lang niya sa kwarto, parang bumalik lahat ng init na pilit kong pinapatay. Tahimik kaming pareho hanggang sa siya na ang unang nagsalita. Sinusubukan ko pong umiwas. Sabi niya pa, tama yun. Sagot ko naman kahit hindi ko ramdam. Pero mas lalo lang po akong nasasaktan. Napapikit ako, Miss Hart. Kasi ganun din ako. Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang bawat hakbang niya ay may sinisirang pader sa pagitan namin. Umuwi ka na, May. Mahina akong sabi. Isang huling pagtatangka at isang huling kabutihan. Pero sumagot siya agad. Sabihin niyo pong ayaw niyo sa akin at aalis po ako. Hindi ako nakapagsalita, Miss Hart. Hindi ko kayang sabihin yun. Hindi ko kayang mawala siya. At sa isang iglap, bigla ko siyang niyakap. Gumanti siya ng mas mahigpit. Parang pareho kaming matagal ng gutom sa lambing. Tito, bulong niya sa balikat ko. At sa gabing yon, pinili namin ang isa't isa kahit alam naming mali. Marahan kong hinawakan ang kanyang pisngi at binigyan ng masuyong halik ang kanyang mapupulang labi. Napakapit siya sa balikat ko at ipinulupot ang mga binti sa bewang ko. Nang buhatin ko siya at isinandal sa pader.
Naglaban ang mga labi namin. Ang mga palad ko'y nadampian ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan. Ibinaba ko siya sa kama at pumaibabaw sa kanya. Napadaing siya ng malakas nang maramdaman ang aking kabigatan. At doon ay nilasap namin ang tamis ng bawal na sandali. Pagkatapos noon ay tahimik lang kami. Hindi po ako nagsisisi, Tito. Mahina niyang sabi. Akala ko isang beses lang, Miss Hart. Akala ko doon na matatapos. Pero ang kasalanan, pag nasimulan mo na, hahanap-hanapin mo na. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya ulit. Alam na namin pareho kung bakit siya nandun. Minsan, kahit alam mong mali, pinipili mo pa rin. At sa pangalawang pagkakataon, mas madali na kaming bumigay. Hindi na namin alam na hindi na pala kami kasing lihim ng akala namin. May matang nanunood na pala sa aming dalawa. Kinabukasan, papasok na sana ako sa trabaho nang may nakita akong naghihintay sa labas ng garahe. Si Tin, asawa ng kumpare ko at nanay ni May. Bigla akong kinabahan. Tin, anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa pinakalmang boses. Ngumiti siya, pero hindi yon yung normal na ngiti niya. Pwede pa tayong mag-usap, Abel? Sabi niya. Biglang kumabog ang dibdib ko. Alam ko na may alam siya. Nagpunta kami sa isang karinderya sa gilid ng kalsada. Tahimik lang siya habang umuupo. Ako naman, halos hindi makatingin sa kanya. Hanggang siya na ang unang nagsalita. Matagal na ba? Diretsyong tanong niya. Parang naubusan ako ng hangin, Miss Hart. Ha? Kayong dalawa ni May. Hindi na ako nakapagsalita. At alam niyang yun ang kasagutan. Hindi siya nagalit at hindi niya ako sinampal. Mas nakakatakot pala yung ganong kalmado. Alam mo, sabi niya habang nakatingin sa kape niya. Napansin ko na. Nanay ako, Abel. Ramdam ko pag may nagbabago sa anak ko. Kaya sinundan ko siya. Mahina niyang sabi. Bigla akong napatingin sa kanya. Pero nung nakita ko siya, iba, Miss Hart. Hindi galit ang makikita sa mga mata niya, kundi lungkot. Nakita ko kayo. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. Galit ka ba sa akin? Mahina akong tanong sa kanya. Ngumiti siya ng mapait. Dapat. Pero mas galit ako sa sarili ko. Nagulat ako sa sinabi niya. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. At doon ko nakita yung bagay na hindi ko inaasahan. Hindi galit o puot, kundi inggit. Na makita mo yung anak mo na nararanasan yung bagay na matagal mo nang hinahanap. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung tama ba yung naririnig ko. Matagal na kaming malamig ng asawa ko. Sabi niya ng diretsyo. Hindi na niya ako tinitingnan bilang babae. At nung makita ko kung paano ka tumingin kay May, huminto siya. Napakagat sa kanyang labi. Nakaramdam ako ng pagkagusto. Parang tumigil ang mundo ko, Miss Hart. Tin, wag ganun. Mahina akong sabi. Pero ngumiti siya. Ngiti ng babaeng naghahanap. At dun ko na-realize, dagdag niya pa, na hindi lang pala siya ang nahuhulog. Nanginig ako, Miss Hart, kasi ramdam kong may paparating na mas delikado. Mas hindi na kayang itama. Tumayo siya at lumapit ng dahan-dahan hanggang sa halos magkalapit na kami. At ngayon, bulong niya nang malapit sa tenga ko. Gusto kong malaman kung anong meron ka na nagpabaliw sa anak ko. Napapikit ako sa isipin na mas malala pa ang paparating. Kasi kung akala ko naligaw lang ako sa kasalanan, mas lalo pa pala akong lulubog. Dahil hindi lang anak ang kinuha ko sa kumpare ko. Pati ang asawa niya, malapit ko nang agawin. Hindi na ako mapakali matapos kaming mag-usap ni Tin. Buong araw sa biyahe, wala akong ibang naisip kundi yung sinabi niya. Nainggit ako kay May. Mas nakakatakot, Miss Hart, kasi ang galit madaling labanan. Pero ang babaeng nasasaktan
at nagigising ulit bilang babae. Sobrang delikado. Sinubukan kong umiwas. Hindi na ako tumambay sa garahe. Diretso biyahe, diretso uwi. Iniiwasan ko rin si May. Hindi dahil wala na akong nararamdaman, kundi dahil masyado nang masalimuot at magulo. Kasalanan na nga yung isa tapos daragdagan pa. Hindi ko kaya ngunit yun ang akala ko. Isang gabi, pauwi na ako sa inuupahan kong kwarto nang may mapansin akong nakatayo sa may ilaw ng poste. Nakatalikod pero kilala ko agad yung hubog, yung tindig. Si Tin. Biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Tin. Tawag ko sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon. Simple lang ang suot niya pero iba ang aura niya. Mas tahimik, mas mabigat at mas babae. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Hindi na bago yung mga linyang yon, pero iba yung dating ng ngayon. Mas personal at parang may panganib. Bakit nandito ka? Tanong ko sa kanya. Hindi kita makausap sa bahay. Hindi ko na tinanong kung bakit. Alam ko na dahil nandoon si May. Pumasok kami sa kwarto ko. Hindi ako komportable na kaming dalawa lang. Dati, kahit anong mangyari kaya kong kontrolin ang sarili ko. Pero ngayon, hindi na ako sigurado, Miss Hart. Tahimik siya habang nakatingin sa paligid. Parang sinusukat yung espasyo. Parang inuunawa kung saan nagsimula ang lahat. Relax ka lang. Sabi niya, napansin yata ang kaba ko sa dibdib. Hindi ako nandito para manggulo. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya. Kasi yung presensya niya pa lang, magulo na. Bakit ka ba umiiwas? Diretsong tanong niya. Napayuko naman ako. Mas tama yun. Tama para kanino? Hindi ako nakasagot. Kasi kahit anong sagot ko may masasaktan. Para sa anak ko, mas lalo akong natahimik. Kasi kumpara sa kanya, huli na. Parang may kumidlit sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero hindi ko napigilang magtanong. Anong ibig mong sabihin? Doon siya lumapit ng dahan-dahan. Hindi na bata si May. Mahina niyang sabi. Alam niya na ang ginagawa niya. Hindi ako makatingin sa kanya kasi alam kong may kasunod yon. At hindi ako nagkamali. Ang tanong lang, ikaw ba? Alam mo ang ginagawa mo? Napapikit ako, Miss Hart. Hindi ko alam ang isasagot. Dati malinaw ang lahat. Pero ngayon, parang lahat mali. Pero pinipili ko pa rin. Tingnan mo ko, Abel. Hindi ko alam kung bakit pero sumunod ako. At nung magtagpo ang mga mata namin, doon ko nakita yung parehong init na nakita ko kay May. Pero mas malalim, mas may karanasan at mas marunong. Kasi si May inosente. Pero si Tin, alam niya ang ginagawa niya. Hindi ako galit sa'yo. Sabi niya pa, yun na naman ang linyang kinatatakutan ko. Mas madali nga sana kung galit ka. Mahina akong sagot. Ngunit ngumiti siya ng mapait. Hindi ko kayang magalit sa'yo. Bakit? Hindi siya sumagot at lumapit. Hanggang sa halos isang hakbang na lang ang pagitan namin. Kasi matagal na kitang kilala. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi kita napapansin noon? Naguluhan ako, Miss Hart. Noon pa man, iba ka nang tumingin. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko maalala kung kailan. Pero sa paraan ng pagsasalita niya, mukhang matagal na nga. Alam mo kung bakit ako naiinggit kay May? Tanong niya pa. Napatingin ako sa kanya. Dahil sa pakiramdam. Yung pakiramdam na may tumitingin sa'yo na parang mahalaga ka. At nung nakita ko kung paano mo siya hawakan, naalala ko kung gaano katagal na akong hindi nahahawakan ng ganun. Hindi ako nakagalaw at hindi nakasagot. Tin, wag na. Mahina akong sabi. Isang mahinang paghingi ng preno. Isang huling kapit sa natitirang konsensya.
Pero ngumiti lang siya hanggang sa maramdaman ko na yung init ng katawan niya. Natatakot ka ba? Hindi ako sumagot, pero siguro nakita niya sa mga mata ko. Kasi lalo siyang ngumiti. Dapat lang. Tama na, Tin. Sabi ko at umatras ng konti. Pero bago pa ako tuluyang makalayo, hinawakan niya ang braso ko. Sapat para pigilan ako. Sa tingin mo, mas mahusay ba siya kaysa sa akin? Parang tumigil ang mundo ko. Kinuha niya ang katahimikan ko bilang sagot. At doon, nag-iba yung mata niya. Hindi galit at hindi lungkot, kundi desisyon. Alam mo, minsan lang ako maging makasarili. Bago ko pa maintindihan, lumapit siya at niyakap ako. Hindi ko siya niyakap pabalik, ngunit hindi ko rin siya itinulak. At yun ang una kong pagkatalo. Sa babaeng mas alam kung paano lumaban, mas alam kung paano mangakit, at mas alam kung paano sirain ang natitira kong tama. Hindi kita haagawin. Bulong niya sa dibdib ko, kasi hindi ka naman sa akin. Humigpit pa ang hawak niya. Pero wag mo kong itulak palayo. Huminto siya sandali at doon tuluyan akong nanghina. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa ganon, hanggang sa ako na ang unang bumitaw. Umuwi ka na. Mahina akong sabi. Hindi siya kumontra at hindi rin siya nagpilit. Pero bago siya tuluyang lumayo, tumingala siya sa akin at bumulong. Sa susunod, hindi na ako aatras. At sa unang pagkakataon, mas natakot ako sa nanay kaysa sa anak. Pagkaalis niya, Miss Hart, napaupo ako sa kama. Pareho silang nasa isip ko. Magkaibang babae, magkaibang init, magkaibang kasalanan. Pero iisang linya ang tinatawid ko. At alam kong malapit na akong tuluyang mahulog. Kasi sa laban na to, hindi na puso lang ang kalaban, kundi tukso at sarili ko na. Pagkatapos ng gabing yon na umalis si Tin sa kwarto ko, sinabi ko sa sarili ko na hindi pwede. Hanggang dun na lang yon. Hindi na pwedeng lumala pa. Dalawa silang masasaktan dahil sa akin at ayoko nang dagdagan pa. Si May, bumalik sa pagiging tahimik. Parang walang nangyari. Ngumingiti pa rin pero may lungkot na sa mga mata niya. Ang masakit, alam kong ako ang dahilan. Si Tin naman mas naging normal. Yung tipong parang wala kayong lihim na pinag-usapan sa katahimikan. Ngumingiti siya pag nakakasalubong ko. Kumakaway na parang walang nangyari. Pero sa bawat titig niya, may naaalala ako. Hanggang sa isang gabi hindi ko na kinaya. Pagod galing biyahe. Pagod sa pag-iwas at sa sarili. Pagpasok ko sa kwarto, naupo lang ako sa gilid ng kama hanggang sa may kumatok sa pintuan. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino. Dahan-dahan akong tumayo at kahit hindi ko pa binubuksan ang pinto, alam ko nang si Tin. Nakatingin lang siya sa akin at sa tingin pa lang niya, alam na namin pareho kung bakit siya naroon. Tin, wag na. Mahina akong sabi, isang huling pagtatangka. Pero ngumiti lang siya. Yung ngiting pagod, yung ngiting matagal nang nagtitimpi. Pagod na akong maging matino, Abel. Bulong niya at doon ay tuluyan akong bumigay, Miss Hart. Lumapit siya ng dahan-dahan. At least dito, may nakakaalala na babae pa ako. Hindi ko na siya pinigilan. Ganun din ang sarili ko. Sa gabing yon, hindi kami naging mabuti. Pero naging totoo kami sa nararamdaman namin. Hinalikan niya ako ng mariin. Hindi na rin ako nagpigil pa at naglaban ang mga labi at mga kamay namin sa katawan ng isa't isa. Sinibasib ko ng halik ang kanyang leeg hanggang sa bumaba ang mga labi ko. Napasabunot ito sa aking buhok pagkatapos ay nagpalit kami ng pwesto. Iba rin si Tin. Mga daing naming dalawa ang pumuno sa aking apartment. Pagkatapos noon ay yumakap siya sa akin ng mahigpit. Parehong alam ang bigat ng ginawa namin. Masama ba tayo? Mahina niyang tanong. Hindi ako sumagot agad kasi kahit anong sabihin ko, hindi mababago ang katotohanan.
Siguro. Sagot ko sa huli. Ngumiti siya ng mapait. Pero ang tagal ko ring naging mabuti. Wala na akong nasabi. Kasi ramdam ko yon sa boses niya, sa katahimikan at sa pagod na makikita sa kanya. Bago siya umalis ay tumigil siya sa may pintuan. Hindi siya lumingon agad. Hanggang sa nagsalita siya. Mananatiling lihim to, Abel. Hindi yun tanong, desisyon yun. Alam kong yun din ang nasa isip ko. Para kay Jong. Dagdag niya pa. Mas lalong bumigat ang dibdib ko. Sa kumpari ko. Sa taong nagtiwala sa akin. Sa taong nag-alala at itinuring akong kapatid. At para kay May. Dagdag niya ulit. Mas nanghina ako, Miss Hart. Napapikit ako. Kasi doon ako mas nasaktan. Hindi lang ako nagkamali sa kumpari ko. Nagkamali rin ako sa babaeng unang nahulog sa akin. Tumango ako sa kanya. Walang makakaalam. Sabi ko. At sa simpleng pag-uusap na yon, tuluyan naming nilibing ang konsensya namin. Paglabas niya ng pinto, hindi ko na siya pinigilan. Kinabukasan, normal ang lahat. Parang walang nangyari. Si Jong ganun pa rin. Tawanan sa garahe, kwento sa biyahe. Kumpari pa rin ang tawag sa akin. At sa bawat tawag niya ng pre, may kumikirot sa loob ko. Si May naman ganun din. Ngumingiti ng tahimik, pero may mga titig na matagal. Mga titig na parang may gustong itanong, pero pinipili na lang manahimik. At dun ko na-realize, siguro may alam siya. O baka nararamdaman lang. Samantalang si Tin, mas natural, mas sanay magtago. Minsan nagkakatitigan kami. Minsan sa garahe, walang salita pero parehong may alam. Parehong may lihim. Hindi lahat ng kasalanan sumasabog. Hindi lahat ng lihim nabubunyag. May mga pagkakamali na pinipiling manahimik. Hindi dahil tama, kundi dahil yun na lang ang natitirang paraan para hindi tuluyang masira ang lahat. Hanggang ngayon, dala ko pa rin, Miss Hart. Hindi ko alam kung ano ako sa kwento nila. Kontrabida o mahina o simpleng tao lang na nadala ng lungkot. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Minahal ko sila. Pareho, magkaiba, pero totoo. At yun ang lihim na hanggang ngayon ay hindi pa rin namin maamin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lubos na gumagalang, Abel.